Nagsimula ang movie kung saan ay naglalaro ang mga bata habang kumakagat na ang dilim. At pagkatapos ay nag-aya ng umuwi ang batang babae, ngunit ayaw pang umuwi ng dalawa niyang kasama. Kaya't siya na lang ang mag-isang umuwi. At habang naglalaro ang dalawa ay tumama ang kanilang patpat na kahoy sa isang putol na puno. Kaya't dinukot ni Carta ang patpat sa hukay. At biglang may humila sa kanyang isang kamay. Samantala habang naglalakad sa kagubatan ay biglang may kumalagkad sa isang batang babae, kaya't nagsisigaw ito sa sobrang takot. At nang marinig ang kanyang sigaw ay hinanap siya ng isa niyang kasama. Samantala nang mahila ni Carta ang kanyang isang kamay ay nakita niya na putol na ang kanyang isang daliri. Kaya't nagsisigaw siya sa sobrang takot at sakit. Makaraan ng 30 years ay makikita na naging tila isang may sira na si Carta. At pagkatapos ay nakabungguan niya ang dalawang bata na sina Adi at Saman, na takot sa kanya. At pagkadating ng dalawa sa eskwelahan ay pinagalitan sila ng kanilang teacher dahil late na naman silang pumasok. Kaya't pinagsulat sila ng kanilang teacher sa blackboard bilang kanilang parusa. Pagkatapos ay nagpunta sila sa tindahan ng tatay ni Ayon na kanilang kaklase. Sinabi ni Mr. Marto kay Saman na pag di mo na-deliver ng maaga ang mga honey ay isusumbong kita sa kuya mo. Samantala ay paalis naman si Ayo upang mag-deliver sa kanyang tito na nakatira sa gubat. At ang twist dito na ang tito pala niya ay si Carta, na hindi na umuwi mula noon. At nang ibibigay na ni Ayo ang pagkain ay tinanggihan ito ni Carta. At pagkatapos ay sinabi nito na umuwi ka na kaagad dahil gabi na, at baka may mangyari na masama sa'yo. Isang gabi sa moske ay sinabi ng isang imam sa mga bata na huwag nang lumalabas kapag gabi na, at agad nang pumunta sa moske kapag oras na ng pagdarasal, upang hindi sila dukutin ng mga dyablo. Samantala sa bahay habang pinapakain ni Saman ang kanyang lola ay bigla siyang sinupok ng kanyang kuya dahil hindi niya na-i-deliver ang mga honey. At pagkatapos siyang pagbantaan ay umalis na din ito. Kinabukasan habang papunta ng eskwelahan ay i-deliver na ni Saman ang mga honey. At dahil na late na naman sila kaya't pinarusahan na naman sila ng kanilang teacher. At kinagabihan ay sumakay sila sa isang van upang manood ng movie sa bayan. Pagkatapos ay biglang ipinakita si Carta na takot na nagpunta sa burol dahil nakaramdam siya ng kakaibang hangin sa kagubatan. At pagtingin niya sa kalangitan ay nakita niya na kulay pula ito na katulad ng siyam na nangyari nung 30 years ago. At sa van ay sinabi ni Saman kay Adi na sana mamatay na ang teacher natin na lagi tayong pinaparusahan. Kaya't sinabihan siya tuloy ng driver na huwag kang nagsasalita ng ganyan dahil masama iyan. Samantala sa bahay ng kanilang teacher ay nagbukas at sara ang pinto ng bahay nito kahit na inilakpan niya ang pinto. At pagkatapos ay bigla siyang sinaniban ng isang nilalang at namatay. Kaya't nang dahil sa nangyari ay sobrang natakot ang mga taga-nayon. At nag-usisa din ang driver ng van kaya't nalaman nila Saman na teacher pala nila ang namatay. At sinisi ni Saman ang kanyang sarili dahil sa sinabi niya kanina na sana mamatay na ito. At dahil sinisi din siya ni Adi kaya't nagalit siya dito. Kinabukasan sa burol ay laking takot ni Saman nang gulatin siya ng teacher na naging demonyo, ngunit siya lang naman ang nakakita. At sa labas ay nakita din niya ang dugo ang kamay sa salamin ng ambulansya. Kinagabihan sa banyo ay lumabas sa banga ang isang demonyong matanda at sinaniban siya nito. At makaraan ng ilang araw ay dumating na sa nayon ng bagong teacher. At makikitang tinitingnan siya ni Carta sa di kalayuan. Kinabukasan ay makikita natin na mag-isa na lang pumasok si Adi. At kahit late ay hindi siya pinagalitan ng bago nilang teacher na si Ningxi. Samantala ay dumating na ang kuya ni Saman sa bahay ng tatay ni Ayo upang kunin ang kita niya sa honey. Ngunit sinabi ng tatay ni Ayo na hindi naman nag-deliver si Saman ng honey ng ilang araw. Kaya't pag-uwi ay sinaktan niya si Saman, at dahil may sanib si Saman, kaya't lumabas at nagpakita sa kanyang kuya ang demonyong sumanib sa kanya. At pagkatapos ay sinaksak ni Saman ng ilang ulit ang kanyang kuya. At pinagpapatay din niya ang mga alagang manok ng tatay ni Ayo nang malaman niya na nagreklamo ito dahil hindi siya nag-deliver ng mga honey. At pinaglalagay niya ang mga dugo ng manok sa bote ng honey at ibinigay niya ito sa tatay ni Ayo. Kaya't laking takot ng mag-ama sa kanilang nakita. At sa eskwelahan ay takot si Ayo nang makita niya ang multo ng kanilang namatay na teacher. At pag-uwi ay nalaman niya na si Saman ang pumapatay ng kanilang mga manok. At pagpunta ng mga pulis kila Saman ay laking takot nila nang makita nila ang bangkay ng kuya ni Saman. At nang makita ni Adi si Saman sa ilog na tila sinasaniban, ay tinulungan niya ito at inuwi sa kanilang bahay. At nalaman ng lahat at ng kanilang bagong teacher na sinasaniban si Saman dahil hindi na ito nagsasalita. At makikitang takot na tinitingnan sila ni Carta sa di kalayuan. Samantala sa bahay ay nagpakita kay Saman ang teacher at ang kuya niyang pinagsabihan niya na mamatay na sana.
At pagkatapos ay pinatay din siya ng mga ito. At sobrang nalungkot si Adi sa pagkawala ni Saman. At kinagabihan ay nakita niya ang multo ni Saman at sinaniban siya nito. At nang makita ni Karta na sinaniban na si Adi, kaya't nilagyan niya ng anting-anting ang bahay nila Adi, ngunit pinagalitan siya ng tatay ni Adi. Kinabukasan sa klase ay ibinulong ng namatay nilang teacher kay Ayo ang pangalan ni Adi, gaya ng nangyari kay Saman, kaya't namatay si Saman. At agad niyang hinanap si Adi upang matulungan. Ngunit hindi naman niya makita ito. Samantala ay tinawag ni Adi ang isang batang naglalaro at sumama naman ito sa kanya. At pagkatapos ay kumalat na sa buong nayon ang kanilang pagkawala. Kaya't hinanap sila ng mga taga-nayon ngunit hindi na sila nakita. At dahil sa pagkamatay ni Saman at pagkawala nila Adi kaya't lumikha ito ng takot sa mga taga-nayon. Kinabukasan ng ibigay ni Ayo ang anting-anting kay Teacher Ningxi ay tila na kuryente ito. Sinabi niya kay Ayo na ano ba iyan? Anting-anting po iyan upang lumayo ang mga negative energy sa mga tao. Anak, hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay, at huwag ka ding nagpapaniwala. Samantala sa moske ay nakita ng isang lalaki ang batang isinama ni Adi na nasa loob ng isang drum. At sa tindahan ay nagsisigaw sa takot ang tatay ni Ayo nang makita niya ang bangkay ni Saman sa isang sasakyan. Samantala nang makita ni Ayo si Adi ay hinabol siya ng itak nito, kaya't agad siyang pumasok sa kanilang kapitbahay at inilak nila ang pinto. At nang makapasok si Adi sa pintuan sa likod ay pinukpok siya sa ulo ng pulis. At pagkatapos ay dinasala ng imam si Adi upang mapalayas ang sumasanib sa kanya. At sa labas ay sinabi ng isang taga-nayon na si Adi ang nagdala ng bangkay sa tindahan ng tatay ni Ayo. At pinagbintangan nila na si Karta ang gumagawa ng mga black magic dahil nakita nila ang mga anting-anting na inilagay ni Karta sa mga bahay. Kaya't galit na galit nilang sinugod sa bahay si Karta at sinaktan. Ngunit pinigilan sila ng tatay ni Ayo at sinabing hayaan nating ang mga pulis ang mag-imbestiga sa kanya. Samantala ay takot na takot si Ayo nang dalawin siya ng kanilang teacher. At naalala niya ang sinabi sa kanya ni Karta na kapag tila na kuryente ang teacher mo sa anting-anting na ito, ibig sabihin na isa siyang jinn at nasa katawan niya ang Black Mother. Kaya agad niyang itinapat ang anting-anting kay Teacher Ningxi ngunit hindi naman natakot ito. At kaya pala ay mas lumakas na siya dahil sa pananakot at pagpatay niya kay Saman at sa dati nilang teacher. At ang Black Mother pala na ito ang nanakot kay Karta at pumatay sa mga kaibigan ni Karta noon. Inamin din ni Ningxi na siya ang sumanib kay Adi, at siya din ang may kagagawa ng lahat sa nayon at pati na din ang nangyari kay Karta noon. At nalaman ni Ayo na gusto pala silang iligtas ng kanilang teacher, kaya't binubulungan siya nito. At pagkaalis ni Ningxi ay nagpunta na si Ayo sa kanyang tito Karta. At sinabi niya dito na umamin na sa akin si Teacher Ningxi, at kailangan nating iligtas si Adi dahil papatayin niya ito. Pagkatapos ay ipinakita noong patayin ng Black Mother sa harapan ni Karta ang kanyang mga kaibigan. At dahil dito ay inakala ng mga taga-nayon na si Karta ang may kagagawa ng mga pagpatay. At sa kasalukuyan ay sinusunog na ni Karta ang putol na puno kung nasaan ang Black Mother. Samantala ay nakita ni Ayo na papatayin na ng Black Mother si Adi ay biglang nanghina na ito. At kaya pala ay nagdasal si Karta ng azaan o isang sagradong dasal. Kaya't nang dahil dito ay nailigtas na nila si Adi. Ngunit hindi pa din nagtapos dito ang istorya ng Black Mother. Dahil sa huli ay ipinakita na naman na may tinatakot itong isang batang lalaki sa daan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.